Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi kailangang may assassin na lumutang sa impeachment trial para mapatunayan ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Sa halip, mahalagang patunayan sa paglilitis kung ang naging salita, kilos at asal ng isang opisyal ay mabibilang na impeachable offense. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Naniniwala ang House Prosecution Panel sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang 2024 online press conference na may kinuha siya umanong hitman para patayin sina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na usapin sa Article 4 ng impeachment complaint laban sa kanya. Sa naging panayam nitong ikalawang linggo ng impeachment trial ng Vice Presidente, sinabi ni House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong na ang depensa na lamang ang hindi naniniwala sa mismong pahayag ni VP Duterte tungkol sa umano'y assassin. Sa amin sa prosecution, 100% nag-agree kami kay VP Sara. Ang hindi nag-agree sa kanya ang kanyang depensa. Kaya nung sinabi niya na may assassin, paniwalang-paniwala po kami. Ang depensa, ayaw po nila maniwala. Kapwa ay giniit ni Adyong at House Prosecutor Representative Isabel Zamora na hindi kailangang ipresenta ang isang assassin para mapatunayan ang umano'y impeachable offense na kinakaharap ng Vice Presidente. The mere fact that the respondent Vice President uttered these words, said these words, which was witnessed by a lot of people, or maybe almost everyone here, yun po yung mismong pagbabanta. Hindi po kailangan ng assassin mismo na lumutang. Ayon pa sa prosecution panel, sa isang kriminal na kaso, kailangang mapatunayan ang paratang beyond reasonable doubt. Ngunit sa isang impeachment trial, sabi ng prosecutors, ang pangunahing issue ay kung ang mga salita, kilos, pag-iisip at asal ng isang opisyal ay umaabot na sa antas ng isang impeachable offense. Doon sa sinasabi nyo naman, meron bang assassin o wala? Napakaliwanag ho ng sagot dito. Meron. Anong basehan natin? Tulad sinabi ho ni Atty. Lotoc, narinig natin pare-pareho ang Vice Presidente ang umamin dito. Explanation ni Atty. Lotoc, this is what you call admission against interest. Para naman kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., sa ilalim ng Rules of Evidence, ang ganitong uri ng pahayag ay maituturing na admission against interest na maaaring gamiting ebidensya laban sa nagbitaw nito. Kaya para sa kanila, may batayan ang pag-iit na may assassin na tinutukoy ang Vice Presidente. Meron bang assassin? Meron. Anong ebidensya natin dyan? Mismong admission against interest o ng Vice Presidente. Dagdag pa ng prosekusyon, nagkaroon ng pagkakataon si VP Duterte na linawin o bawiin ang kanyang mga naunang pahayag. Ngunit sa halip ay nanindigan siya sa mga ito. Kinonfirm niya, she doubled down and tried to justify what she did by saying revenge from the grave is not a criminal act. So, meron bang assassin? Ay, napakaliwanag o meron. Sheila Natividad, para sa Bayan.